Guys, mahalaga pa ba ang maayos na relasyon sa pamilya guys? Gusto yu bang magkaroon ng dagdag idea sa atin kung ia-apply natin ito tara ating pakinggan ang usapin. Ano ba dapat ang tamang kaayusan ng pagpapahalaga sa ating mga pamilya? Hindi inilatag ng Biblia ang pagkakasunod-sunod sa kaayusan ng prioridad o pagpapahalaga sa relasyon sa pamilya. Gayunman, maaari nating makita sa kasulatan ang mga pangkalahatang prinsipyo para sa pagpapahalaga sa relasyon sa pamilya. Ang Diyos ang dapat na maging una sa lahat, Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 5, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Ang lahat sa puso, kaluluwa at lakas ng isang tao ay dapat na lubusang nakatalaga sa pag-ibig sa Diyos at siya ang unang-unang pinahahalagahan sa kanyang buhay. Kung ikaw ay may asawa, ang iyong asawa ang sunod sa Diyos. Ang isang taong may asawa ay nararapat na mahalin ang kanyang asawa kung paanong inibig ni Kristo ang Iglesia, Efeso Kapitulo 5 versikulo 25. Ang unang pinahahalagahan ni Kristo pagkatapos na sundin at luwalhatiin ng Ama ay ang kanyang iglesia. Ito ang halimbawa na dapat sundin ng isang asawang lalaki, Diyos ang una, pagkatapos ay ang kanyang asawa. Sa parehong paraan, ang mga asawang babae ay dapat magpasakop sa kanilang asawang lalaki na, parang sa Panginoon, Efeso Kapitulo 5 versikulo 22. Ang prinsipyo ay dapat na pangalawa lamang sa Diyos ang pagpapahalaga ng babae sa kanyang asawang lalaki. Kung ang mga asawang lalaki at babae ay pangalawa lamang sa ating mga pinahahalagahan, at dahil ang asawang lalaki at babae ay iisang laman, Efeso Kapitulo 5 versikulo 31, makatwira na ang resulta ng kanilang relasyon bilang mag-asawa ang kanilang mga anak ang kanilang sususod na pahahalagahan. Nararapat na palakihin ng mga magulang ang kanilang mga anak bilang mga makadiyos na mamamayan upang maging susunod na henerasyon ng mga taong umiibig sa Diyos ng kanilang buong puso. Kawikaan Kapitulo 22 versikulo 6, Efeso Kapitulo 6 versikulo 4, na ipinapakitang muli na dapat na ang Diyos ang una sa lahat. Ang lahat ng iba pang relasyon sa pamilya ay dapat na sumasalamin sa pag-ibig sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 16 na dapat nating igalang ang ating mga magulang upang tayo'y mabuhay ng matagal at maging maayos ang lahat sa ating buhay. Walang partikular na edad ang sinabi, kaya naniniwala tayo na habang nabubuhay ang ating mga magulang, dapat natin silang igalang. Siyempre, kung ang isang bata ay dumating sa edad ng pagiging matanda, hindi na siya obligado na sundin sila. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, ngunit walang limit ang edad sa paggalang sa kanila. Makikita natin na ang mga magulang ang sunod sa listahan ng ating dapat pahalagahan kasunod ng pagpapahalaga natin sa Diyos, sa ating asawa, at sa ating mga anak. Pagkatapos ng magulang ay kasunod naman ang iba pang miyembro ng pamilya katulad ng mga kapamilya ng ating asawa, unang Timoteo Kapitulo 5 versikulo 8. Ang susunod sa pagpapahalaga sa mga iba pang miyembro ng pamilya at kapamilya ng ating asawa sa listahan ng dapat pahalagahan ay ang ating mga kapwa mananampalataya. Sinsasabi sa atin ng Roma Kapitulo 14 na huwag nating husgahan o hamakin ang ating mga kapatid, talata 10, o kaya ay gumawa tayo ng anumang bagay na kanilang ikatitisad o magpapabagsak sa kanilang espiritualidad. Karamihan ng mga payo sa aklat ng unang Korinto ay mga instruksyon ni Pablo kung paano mamumuhay ang mga Kristiyano nang may pagkakasundo sa isa't isa at may pagmamahalan. Ang iba pang mga katuroan ay tumutukoy sa paglilingkod sa isa't isa sa pag-ibig, Galatia 13 minuto pasado alas 5. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng paibig ay mga lingkuran kayo. Efeso Kapitulo 4 versikulo 32, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Unang Tesalonika Kapitulo 5 versikulo 11, at dahil dito kayo'y mangagpangaralan, at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo,
gaya ng inyong ginagawa, Hebreo Kapitulo 10 versikulo 24. Sa huli, ang dapat pahalagahan ni isang Kristiyano ay ang lahat ng tao sa mundo, Mateo Kapitulo 28 versikulo 19, kung kanino dapat na ipangaral ang Ebanghelyo at gumawa ng mga alagad para kay Kristo. Sa conclusion, ang kaayusan ng pagpapahalaga ayon sa Biblia ay una ang Diyos, pangalawa ang asawa, ikatlo ang mga anak, mga magulang, mga kamag-anak, mga kapatid sa pananampalataya at ang lahat ng tao sa mundo. Kahit minsan ang ating desisyon ay napapatuon ng higit sa isang tao kaysa sa iba, ang layunin ay huwag pabayaan ang ating mga karelasyon. Ang biblical na balanse ay ang pagdalanggan sa Diyos na bigyan tayo ng kakayahan na katagpuin ang lahat ng ating mga pinahahalagahan sa loob at labas ng ating mga pamilya. Guys, pasuporta naman ang YouTube channel ko at huwag kalimutan mag-subscribe, like, share na din. Maraming salamat po. God bless you all.